Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approve repair. 39636 liter B. Ang model ito mga kabay, DWE 200PL. So ang papalitan dito mga kabay, ito po, sleeve. Para po doon sa bearing na 607 sa likuran. Ito naman po yung carbon brush nya. At syempre yung kanyang bearing na 608. So itong bearing na ito mga kabay, dito po yung nakakabit sa harap ng armature. So ito mga kabay, nakalas ko na yung screw nito. Kaya pwede natin hugutin yan. Ayan. Dahil kakalasin natin yung kanyang armature. Ayan. So papalitan natin yung sleeve. Ayan, palitan natin ng bago. Ayan. Tapos yung kanyang 608. So punasan lang natin. Ayan, gamit lang kayo ng T-range o kaya open range na digis. At syempre gamit kayo ng vice grip. Ayan. Kung may gato, mas maganda mga kabay, ipit nyo lang sa gato. Pero ito mga kabay, yung vice grip, katamtaman lang po yung higpit nya dapat, na hindi siya mayupi o hindi mapitpit yung bakal. Ayan. So yan, malambot lang naman siya mga kabay. Ayan. Okay. So balik natin yan. Siyempre wag niyong kalimutan yung washer na nandito nakadikit. Ayan. Dito po yan sa ilalim ng bearing nakalagay. Ayan, bago nyo ilagay yung bagong 608 na bearing, kailangan mauna muna yung washer. Tapos lagay natin yung pinion at syempre yung kanyang nut. Tapos sigpitan natin. So ayan, ayos na mga kabay. Bago na po yung kanyang bearing. Ayan. So pwede natin ito isalpak. Ayan. Lagay natin dito. At syempre yung kanyang gearbox. At yung 4 na screw. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So hanapin nyo lang po yung signboard na DeWalt. So ayan, kakabit natin yung kanyang carbon brush na bago. So gamit lang kayo ng panungkit para may angat nyo po yung kanyang spring na hindi siya mabali. So lagay natin tong terminal. Ayan. So suksok lang natin mga kabay. Ayan. Sa kabila ganun din. Ayan. Ayan, tapos yung terminal. Ayun, ayos na. So lagay natin yung kanyang lever or deadman switch. Ayan. Tapos syempre bago natin isara mga kabay, paandarin muna natin habang bukas para malaman natin kung masiklab o hindi. So wala po siyang siklab mga kabay. Dahil ang sira lang naman niya po ay yung kanyang bearing na 608 tsaka sleeve bearing. Ayan. So ayos na mga kabay. So ang pinalitan natin, isang bearing 608 tsaka carbon brush. Wala na, dito po yung carbon brush niya na luma. Ayan, nakadikit sa kanyang cord protector para pag hinanap ng customer meron akong maipakita. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Doon po sa nagtanong kanina
doon po sa cordless mga kabay kung gaano daw katagal maubos yung carbon. Depende na lang po sa paggamit mga kabay. Para doon sa mga cordless na meron pang carbon brush, kasi yung mga cordless kasi ngayon na bago, puro na po siya brushless. Wala na po siyang carbon brush. Yung sa mga dati na cordless, meron po siyang carbon brush. So yung paggamit ng mga kabay, yung nagtanong sa akin, nakalimutan kong pangalan, kung gaano daw katagal, depende ho sa gamit yun. Halimbawa, kung araw-araw ginagamit, araw-araw yung buong araw ginagamit, baka siguro mga 9 months pababa bago maubos yung carbon. Pero kung madalang naman ginagamit yung cordless mga kabay, matagal po maubos yun. Lalo na kung pambahay-bahay lang, baka bibilang ng taon yun bago maubos yung carbon. Minsan nga, nasira na lang, hindi pa ubos yung carbon. Ayan. So, sana mapakinggan nyo po yun. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye-bye.